Samantala, sa ngayon ay nangungunang Pilipinas sa may pinakamatinding traffic sa buong Asya. At kabilang sa tinututukan ng pamahalaan ay ang pagpapaluwag sa daloy ng mga sasakyan sa mga pangunahing lansangan sa bansa, partikular na sa Metro Manila. Ang detalye mula sa report ni Clazel Pardilla. Pagod na nga sa trabaho, bugbog pa sa biyahe ang karpinterong si Christopher na nagko-commute mula Commonwealth hanggang Ortigas, papasok at pauwi ng trabaho. Mahirap, halos pag talagang rush hour, halos inaabot ng isang oras, minsan mahirapan ka pa sumakay. Talagang kailangan may pagsapalaran ka, may habulin mo yung bus o kaya jeep. Ayon sa pinakabagong TomTom Traffic Index 2025, Pilipinas ang may pinakamalalang traffic na bansa sa Asya. Higit 31 minuto aniya ang kailangan ubusin para makabiyahe ng 10 kilometro. Umaabot naman sa 143 hours ang nasasayang sa mga motorista sa Metro Manila tuwing rush hour. Dagdag gastos yan para sa rider na si Tony. Kasi minsan 1 litro ko, 2 litro maghapon na. Minsan ngayon maabot ng 2 litro Yan 3 Mabigat. Oo naman. Pambili mo na sana ng ano yun? Siyempre, pambili ng bigas, saka ulam. Pagtitiyak ng Malacanang, tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang pagpapaluwag ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa bansa. Kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang para mabawasan ang trapiko ay ang rehabilitasyon ng EDSA mula Rojas Boulevard, Pasay City hanggang sa Orense, Makati City. Paghahanda rin ito sa gaganaping ASEAN Summit na isa sa pinakamalaking event sa bansa na dadaluhan ng mga leader sa iba't ibang panig ng mundo. With the addition of General Torre as the new General Manager of the MMDA, he comes with a new perspective na ngayon ay inaaral. We will simulate and soon implement. Kung makakaasa po kayo, ito naman po ay tinutugunan at hindi naman to tinutulugan ng pamahalaan. Nagkakataon lamang po talaga siguro may mga pagkakataon na may issue about traffic, pero ito po ay tinutugan naman po ng ahensya. Una na ring sinabi ng Transportation Department ang pagdaragdag ng higit 30 dalian trains ang MRT3 ngayong taon. Layo nitong mas maraming pasahero ang maisakay na hindi lamang makatutulong sa pagpapabilis ng biyahe ng mga commuter, kundi magpapagaan din sa trapiko. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.